Hello po, it's me again, Lauren Lil Cucina. Today po, gagawa po ako ng ube makapuno cake. Ang mga sangkap po ng aking ube makapuno cake ay meron na po tayong ube sponge cake. Ang link po ng aking ube sponge cake ay makikita nyo po sa aking description box. Then ngayon po, ang gagawin natin ay ang frosting ng ating ube makapuno cake. Ang mga sangkap po nito ay meron po tayong 2 tablespoon unflavored gelatin. Then 1/2 cup water. Then 2 chilled na all-purpose cream. 1/2 cup confectioner sugar or powdered sugar. And ayan po, magsisimula na po tayong gumawa ng ating frosting para sa ating ube makapuno cake. Aside ko po muna yung ating ube sponge cake. Then yung all-purpose cream natin, nilagay ko po muna sa freezer habang ginagawa po natin ang ating gelatin. Ang gelatin po natin, kailangan po munang mag-bloom sa water. Ito po yung gelatin natin. Lalagyan po natin yung 1/2 cup water natin. Hahayaan po natin ang ating gelatin ng mga 2 to 3 minutes until po mag-bloom po yung ating gelatin. Nagpakulo po tayo ng tubig. Then, so yung ating na-bloom na gelatin, ilalagay lang po natin dito, ipapatong natin. Then, hinaan nyo po yung inyong stove sa low fire. And, haluin po natin yung ating gelatin. After po ng 1 minute, mainit na po yung ating gelatin. Enough ko na po yung stove. Need po natin na ma-cool down yung ating gelatin bago natin gamitin. Na-cool down na po natin ang ating gelatin. Then, ayan, mag-start na po tayong mag-mixer ng ating all-purpose cream. Lagyan na po natin yung ating powdered sugar. Unti-unti lang po ang lagay. Then, ang susunod natin ilalagay ang ating gelatin. Unti-unti po ang lagay. Then, okay na po yung frosting natin. Hatiin po natin yung kalahati po. Gagawin natin na white frosting. Yung kalahati naman po ay lalagyan natin ng gamitin tayo ng ube flavor and food coloring na violet. Ayan, sa toppings po natin, gagamit po tayo ng cherries and makapuno. Ayan po, hatiin natin yung ating frosting. Ayan po, hinati ko na po sa dalawang ating frosting. Maglalagay na po tayo ng ube coloring and ube flavor. Lagay po ako ng ube flavor, 1/4 teaspoon. Ngayon din po sa violet or ube food coloring. Then, i-mixer po natin ulit. Ready na po tayo para mag-frosting.
Lagay natin sa center. Tanggalin na natin yung ating parchment paper. Siguraduhin natin malinis ang ating mga kamay. Press lang po natin pababa. Kukuha tayo ng konting frosting. Nalagay natin sa gitna or sa ibabaw nito. Siya po yung magiging gitna ng cake natin. Nalagay tayo ng makapuno. Kalat lang natin. Yan, papatong na po natin yung isang cake natin. Press lang po natin pababa. Ayan, maglalagay na tayo ng ating frosting. Kailangan po mabalutan natin yung ating cake. Nabalutan na natin ng frosting. Then, i-chilled po muna natin to sa freezer ng 1 hour para hindi po bumagsak yung cake natin. Saka natin ilalapat yan mamaya pag na-chilled na po natin sa freezer. So, ayan po. Papasok ko po muna sa freezer. After po 1 hour na nilagay natin sa freezer, ito na po yung ating cake. Then, lilinisin natin yung tabi. Yan yung ibabaw, lilinisin mo natin. Pantayin natin. Na ilagay na po natin yung ating cherries. Then maglalagay po tayo sa gitna ng makapuno. Ready to serve na po ang ating ube makapuno cake.
Sana po nagustuhan nyo po. And thank you po for watching Lauren Lil Kusina. Thank you po. Tiki man time po. Nag-slice po tayo ng ating cake. Yan na yan, titikman na po natin. Wow, ang sarap. Harap. Ang sarap. Ang sarap, tamang-tama lang po yung tamis ng cake natin. Tiyak magugustuhan nyo po to. Ngayon, kung gusto nyo pong mas matamis, add na lang po kayo ng powdered sugar dun sa ating icing. Pero kung sa akin po, gusto ko na po yung tamis nito, hindi masyado matamis ang cake natin. Sarap. 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 Sarap ng cherries.